Secretary Abalos, bakit po ba tila atang instead na kilingan niyo lumalaban sa droga, ang kinikilingan niyo, iba. Pagdududahan tuloy kayo ng taong bayan niyo. Nandito ho tayo sa ating kaharian para ho pag-usapan ho dito. Meron na naman kasing, alam mo, dami talaga nilang hanas sa mga Duterte, no? Hindi ko maintindihan. Bakit ba parang tila lagi na lang silang merong masasabing hindi maganda sa mga Duterte? Yung una, yung tungkol sa China, na napaka-obvious yung propaganda. Alam mo, doon ako nagtataka. Grabe yung propaganda na lumabas sa mga media na tila kinakampihan pa yung isang salot sa lipunan ng akbayan na hindi ko alam kung anong posisyon nun sa akbayan na pinupunan na bakit hindi daw nagsasalita si VP Sara Duterte. Alam mo, it's just so frustrating that naturingan kang student leader pero stupido ka. Diba? Student leader ka pero hindi mo alam ang ating frame of government o yung function ng mga opisyal natin. Diba? Unang-una, napakalayo naman ng trabaho ng isang Vice President o di kaya Secretary ng Department of Education na magkomento patungkol ho sa sigalot diyan sa WPS. In the first place, mali na nga po yung intindi ng ilang mga Pilipino patungkol ho doon sa arbitral ruling na lagi nilang ginagamit na kesyo daw sinabi ng arbitral ruling na itong teritoryong ito ay atin. Alam mo, hindi ko maintindihan kung saan niya nakukuha yung katangahan na yan. According po doon, paulit-ulit sinabi ng UNCLOS doon na ito po ay disputed area. Yung lugar na yan. Ang dinesisyonan po ay yung sinasabi yung pag-angkin ng China o yung dash line ay mali. Pero hindi ho sinabing inaward ho sa atin yun. Kung babasahin niyo po yung arbitral ruling, napakalinaw. Bobo na lang talaga o talagang mini-mislead kayo ng mga taong nagsasabing ito po ay desisyon na keso sinasabing ina-award sa atin to. No. Sa katunayan, malinaw na sinabi doon at yung UNCLOS wala ho sinasabi patungkol sa kanino yung territory na yun. Mali na nga yung pagkaintindi ng ilang Pilipino, gusto pa nating pagsalitain ng ating Vice President tungkol dito sa China. Hindi ho ba isang kamangmangan? Katangahan ho yung ganyang klase ang diskarte sa buhay. Ano to? Meron ho bang eskwelahan doon para magkomento si Secretary Vice President Sara Duterte? Meron po bang eskwelahan? Wala. Ba't gusto niyo magsalita? Siya na ho ba ang presidente? Hindi din. Ba't gusto niyo magsalita? Presidente pong chief architect ng foreign policy ng Pilipinas. Anong katangahan yan? Kayong akbayan kayo, naturingan kayong student leader, pero napakatatangan ninyo. Napakatatangan ninyo. Dapat ho sa inyo bumalik sa paaralan at mag-aral. Diba ho? Isa pa, ito naman ngayong war on drugs ni Mayor Baste Duterte. Ito naman ang pinagkakadiskitahan. Nagsalita ko kasi si Mayor isang beses, sabi niya, kayong mga nagtutulak dito, umalis na kayo dito, papatayin ko kayo. Alam mo, sabi ni iba, di na siya nadala sa sinabi ni PRRD noon at napahamak si PRRD. Ito ang tanong sa inyo. Hindi na ho kayo nadala sa mga bumabatikos dyan na if there is one thing na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino noon, walang iba kung hindi po ang war on drugs ni Pangulong Duterte.
Yan o ang isa sa pinakamatagumpay na ginawa ni Pangulong Duterte sa ating bayan. Sa katunayan, yan nga ho ang dahilan kung bakit nami-miss nila si Pangulong Duterte. Ang war on drugs. Sasabihin nyo ngayon, bakit yan pa ang pinasok ni Mayor Basti Duterte? Alam mo, buti nga meron tayong leader na ganito eh. Ha? Na may bayag. Hindi ko alam ha. Kasi hindi ko alam kung hindi nyo napapansin, pero lahat po ng mga taong nasa lansangan ngayon, kahit sinong tanongin mo, bawat Pilipinong nasa kalsada, sasabihin talaga nila na bumalik na ang drogas sa Pilipinas. Nakakalungkot pero isang katotohanan. Buti nga meron tayong isang leader, isang mayor, na finally tumayo na at sinabing tama na naghahari-harian itong mga pindot na to. Diba? Tapos magagalit ko yun. Secretary Abalos, yung dirada mo, na keso titignan, pananagutin yung mga pulis na kung sakasakaling lumabag sa kanilang tungkulin. Alam mo, you know why is it so frustrating? You know why? Because this is your acting job. This is your job and yet you're not doing it. Someone is doing it for you. Tapos, meron kang niyagbols na nasitahin mo. How could you do that? Diba? How could you even think about it na kayo yung nagkulang tapos kayo pa yung malakas ng loob na magsalita na pananagutin natin kung may paglabang. Pagkukulang nyo ito eh. Diba? Yan ang katotohanan. Pagkukulang nyo ito. Tapos kayo pa ngayon ang lakas ng loob. Akala nyo sino kayo ginagawa ang trabaho nyo. Diba? Napakatarantado nyo. Pasensya na ho, pero hindi ho magandang ugali ho. Buti na lang talaga tayong mga Pilipino gising na sa ganyan. Kasi sana kung walang pinanggagalingan si Baste, sabihin wala ho siyang na-obserba. Meron po eh. Nakikita niya ho eh. Meron ho siya, sigurado ako meron niya impormasyon na kung saan nakikita nila talagang bumabaha na naman ng droga. Diba? Yun nga nakakapagtatay. Bakit tayong mga Pilipino tila tanggap na natin? Tanggap na po ba natin talaga na ganito na lang ang bayan natin? Nakakatakot na uli na lumabas, maglakad. Nakikita natin sa balita, kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng riding in tandem. Bumalik na, dati nawala na yan eh. Di ba, pansinin niyo, dati nung panahon ni Pangulong Duterte, ano balita? Mga patay na mga drug addict, mga ganyan. Ngayon, hindi na. Bumalik na. Ultimong opisyal ng gobyerno. Ina-ambush na, sinusubukang patayin. Opisyal ka ng gobyerno. Tinangkakang patayin. Although hindi napatay. Pero, it says something. Yung safety ng mga Pilipino, may pambihira. Ang lakas na ng loob nitong mga kriminal. Di ba ho? Ang lakas na ng loob na bumanat ng ganyan. Ibig sabihin ho, diba? Hindi na sila takot sa gobyerno. Ibalik na ho natin yung signage sa mga karsada. Mag-ingat sa snatcher, mag-ingat sa addict, mag-ingat sa mga tulak. Baligtad eh. Dapat mag-ingat itong mga tulak sa gobyerno. Paano? Lalamya-lamya. Meron na ngang magandang programa ang isang mayor,
kaysa na suportahan ng gobyerno ang laban sa droga, nagbatikusin pa. Kesyo pa, sabihin pa ng kung ano-ano. Diba? Ako isa lang hinala ko dito. Yan ang problema talaga pagka naglagay ka ng cabinet secretary na politiko. Siyempre, ang politiko, they're there not to decide na tama. Pero they're there to build their name. Ibig sabihin, lahat ng desisyon nila, popularity contest. Kung ano yung popular, kung ano yung magandang pakinggan, kung ano yung masasabi natin makaka-benefit sa kanilang political career, yun ang kanila pong gagawin. Kaya nga, yan ang problema pag politiko. Ang inilagay sa posisyon. Kaya nga yan ang aking, alam mo, tanungin niyo yung mga matatanda na nabuhay nung panahon ni Ferdinand Marcos Senior. Isa lang ang masasabi mo noon. Marami doon nung mga unang bahagi ng kanyang pamamahala, magagaling yung nilagay na kabinete. Yun ang kwento sa akin ng ilang mga matatanda. Lagi yan, paulit-ulit na kwento. Bandang huli na lang medyo nagkaloko-loko yung mga repeat na naging administration. Pero mga una daw, magagaling daw ang mga nilagay. Yun ang problema natin dito sa ating Pangulo ngayon. Diba? Ang problema natin sa ating Pangulo ngayon, naglagay ho siya ng mga sekretary na mga politiko. Elizabeth Pinsangan, salamat po. Thank you very much. Kaya tuloy yung kanilang mga opinion, kanilang mga desisyon patungkol sa bagay-bagay sa mundo na ito. Patungkol sa pamamahala ng ating bansa, naayon lang sa kanilang political benefit o career. Diba? Natin naman si Abalos. Kesa na sana gumawa siya ng mga kampanyang laban sa mga drogista, laban sa paglala ng droga sa Pilipinas, sisitahin mo pa o parang magpapahiwatig ka pa, magbibigay ka pa ng warning doon sa mga gumagawa po ng hindi maganda. O gumagawa po ng tumutuligsa sa mga hindi magaganda tulad sa droga. Mahina daw. Sabi nung mahina, sabi naman ng iba, okay, niloloko nyo naman ako eh. Nilaksan ko na nga ako eh. Ano ba talaga? Hello. Lakas eh. Ito, ate, laksan yung cellphone nyo. Diba? Para magkarinigan. Ang lakas-lakas eh. Malakas, oo, mahina. Malakas po. Baka gusto na sumisigaw ako. Tama lang. Lalakas pa natin to ha. As in, todo natin to. Hanggang mabingi kayo ha. Tingnan nga natin. Hanggang yung tipong ginugulo nyo ako eh. Talaga eh. Ayan ha. Todo na yan. Malakas. Sabi nito, todo na natin to. As in, todo na to. Todo na. Wala na talaga to. Todo na to. Todo na. Pag di pa kayo nabingi sa bunganga ko niyan, lakas na nito. Ito na! Ito na! Ulitin ko na naman. Buong buo, ulitin na naman natin. Tapos kaya tayo kumain, no?
Sabi ni meron na sa taas, eh. Mm. Yun na. Sa bupet na lang tayo, sa bupet. Oh, lakas na, ha. Oh, Oh, ayan na nga po. So, yun lang. Nakakapagtaka lang ho talaga itong si Abalos, ano. Kaysa na punahin yung mga drogista, kaysa na gumawa ng programa para mawala ang droga sa Pilipinas, nagsisitahin mo yung mayor na lumalaban sa droga. Ano gusto mo, BBM natin yung ano, BBM natin yung mga drogista? Gusto mo ibebe sila? Ano, ganun mo ba alagaan? Gusto mo padedein mo pa, eh. Padedein mo na rin yung mga drogista, maganda niyan. Sa total may mamamatay. Napaka-common sense naman po. Itong mga addict na, hindi ko alam. Sa bagay, iba ang tama ng cocaine sa shabu. Alam mo, itong shabu, kwento yan. Kasi meron nung panahon ni Pangulong Duterte, dati meron niyang binigay sa aming, nung nagkaroon ng Christmas party nun sa Malacanang. May binigay sa aming Xerox, epekto ng droga. Mari, cocaine, shabu, tapos marijuana. Ang epekto ng shabu talagang mapaparaming ka daw. Parang yung tipong, alam niyo na, yun na doon sa BGC, ganun ang datingan, di ba? Ibig sabihin, parang tingin mo sa mga tao, demonyo. Di ba? Ganun, pag sabog ka. At saka yan ang mga prinsipyo po niyan, eh. Hindi yan ang pahuhuli ng buhay. Yan ang prinsipyo ng mga yan. Patay kung patay. Hindi lalaban at lalaban yan. Naturalmente, uhulihin ka na ng pulis, isa sa mabulo ka sa kulungan, tapos ang tagal-tagal ng trial sa Pilipinas, totoo naman, eh. Sabihin na natin ano yan, katotohanan yan talaga, sobrang tagal. Lalaban at lalaban yan. Diba? Bakit ho ba kayo, Secretary Abalos, bakit ho ba tila atang instead na kilingan niyo lumalaban sa droga, ang kinikilingan niyo, iba. Pagdududahan tuloy kayo ng taong bayan niyo. May mga bali-balita na nga noon, di ba? Tapos, sa diskarte mong yan, mas lalo kang pagdududahan ng taong bayan. Ako, hindi ko diniscuss yun nun. Kasi sabi ko, mahirap. Maaaring akusasyon lang yan. Di ba? Madami nang nag-discuss nun na medyo ngumingi-wingi ka. Ako, hindi ko kinarga yung issue na yun, yung bali-balita na yun. Hindi ko kinarga. Kasi, ganyan ang Banateros. Ang Banateros, ano po tayo? Based on evidence. Kaya hindi ko kinarga yung issue na yan. Kasi more on observation lang yan, eh. Hindi ko yan sinakyan. Pero dahil sa ginagawa nyo ngayon, ay naku po, mukhang meron tuloy na iisip na naman ng taong bayan. Meron na naman po sigurong maiisip na hindi maganda sa inyo niyan. Pagka ganyan yung pagkontra ninyo dito kay Mayor Baste. Alam mo, buti nga yung tao may solusyon, eh. Yung iba dyan is pag-aaralan, analyze and analyze until paralyzed. Ganyan nun nangyayari. Ito si Mayor Baste, at least may bayag. At saka, simple lang naman po, eh. Kung sa tingin ninyo may maling ginawa siya, kasuhan na lang ninyo. Kaya nga meron tayong korte. Nakakalungkot lang kasi yung, I think, 7 o 8 nirelieve kaagad sa PNP. Dahil habang iniimbestigahan daw yung mga pangyayari. Actually, tama naman, kaya lang medyo may mali. Tama na siyempre, tingnan din kung meron bang paglabag yung mga pulis. Alang sa paggawa nyo nun, unang hakbang pa lang, ganun na ho kayo kaagad kapraning. Ganun na ho kayo kaagad
kaagresibong anuhin 'tong mga pulis, instead na agresibong anuhin yung mga adik, ang agresibo kayo, bantayan kaagad yung pulis. Yung mga pulis tuloy natin, malalagay sa alanganin, mapapahamak. Bakit kanyo? It is their duty na pugsain ng criminality sa ating bayan. While doing that duty, matatakot tuloy sila na gampanan yun. Dahil makikita nila, naku, pag ginampanan ko yan, siguradong lalaban yan. Pag lumaban yan, ala naman, magpabaril ako, unahan ko siyempre. Pag inunahan ko at napatay ko, irirelieve kagad ako. Kita niyo yung impact nun? Di ba? Sabi ko, kawawa naman itong mga pulis na ito eh. Naiipit sila eh. Bakit? Tama ho yung utos eh. Nasa batas ho yung utos ni Mayor Baste. Nasa batas na pugsain ng mga kriminal. Di ba? Labanan ng droga sa bayan. Nasa batas ho yan. Parte ho yan ng job description ng mga pulis. Inuulit lamang ni Mayor Baste. Gampanan nyo yan, trabaho nyo yan. Di ba ho? Tapos, biglang pag ginampanan nila yun, at nanlaban, anong gagawin nila? Oops, dali. Easy. Easy. Hindi kita pwedeng patay, baka ma-relieve ako. So, diyan ka lang. Aalis na lang ako. Ganun. Tama ho ba yun, sir, mga ma'am? Sa mga leader natin sa gobyerno, tama ho ba yun? Uhulihin mo. May bypass. Lumaban. Bumunot. Alam mo ako, nagsasanay ho tayo dyan sa baril eh. Pag yan ho, bumunot na. Siyempre, ready na yan. Hindi naman ibig sabihin ng bumunot na, ganun. Huli mo ako, ganun. Hindi ho, ganun yun. Mga praning po yan. Pag bumunot yan, puputok yan. Anong gagawin mo bilang pulis na nakaganyan ka? Oops, sandali. Huwag kang bubunot, ha? Sandali lang, easy. Diyan ka lang. Okay? Uwi na lang kami. Baka mapatay pa kita. Yari ako. Ma-relieve ako sa posisyon ko. Easy. Uwi na kami. Ha? Okay? Tuloy mo na lang yan. Alis na kami. Ganun. Anong katarantaduhan yun? Hindi ko. Paki-explain ka sa akin. Pag hinuli mo, nandyan ang mga baril niyan, sumusut-sut yan. Ito na nga lang eh. Yun na nga lang may nakainom eh. Nakainom ha. Yung lasing na. Kahit nga konti lang, lumalakas ang loob eh. Di ba yung mga kaibigan nating nakainom? Grabe, yung tahimik, dumadaldal na. Di ba? Yung mga siga, umiiyak. Ganun yun eh. Baligtad eh. Pero yung mga tahimik, so ano yan, umiingay yan, nakikipagbugbugan yan. Naalala ko yung namin dati, yung musikero namin dati sa Qatar. Tahimik yun. Yung isa naming kabanda. Sobrang tahimik yun pag hindi lasing. Pero pag nakainom, pag nalasing, alam mo ginagawa, Qatar to ha. Qatar to. Ibig sabihin, kinakatakutan ng CID, yung mga pulis. Pulis CID, pulis ng sa Middle, ewan ko kung sa buong Middle East o sa Qatar. Basta yung Qatar kami tawag CID. Alam mo, nung lasing siya, umaga, 6:00 na umaga, labas siya sa karsada. Nag-aamon, saan kayo mga pulis kayo? Nagwawala sa kalsada. Tapos kahit anong pigil namin, wala akong makapigil sa kanya. Ganun kalupit. Lasing pa lang ho yun, ha? Lasing pa lang. Ganun na ho siya katapang. Paano pa kaya yung sabog? Ay ba? Hindi. Ito realidad to. Hindi ko alam kung alam mo ito ng mga opisyal natin eh. Di ba? Kayo ho, pag may mga kaibigan kayo lasing, yung iba nga umiinom pa bago mag-show kasi parang yung tapang nila mawala yung hiya nila. O di kaya yung iba naman, pag nandiligaw, doon lang lumalakas sa loob. Umiinom para manligaw, di ba?
Eh, paano pag nakasabog? Malakas ang loob niyan, parang si Superman, parang hero yan. Oh, naka-live ako, naka-live ako. So, di ba ho? So, matindi po yun. Eh, ngayon, anong gusto ko natin? Huwag ko pumalag. Pabayaan na lang ang droga sa ating bayan. Di ba? Para mo namang atang isang malaking katarantaduhan po yun. Kayo ang bahala magano. Basta ako, Secretary Abalos, meron ng chismis tungkol sa'yo. Although hindi, ako nga, paulit-ulit ko sinasabi, hindi po ako agree doon. Chismis na yun. Hindi dapat sinichismis sa mga opisyal, dapat katotohanan lang. Pero yung chismis na yun, pinatutunayan ninyo ngayon. Parang ang dating mas meron pa kayong malasakit doon sa mga mapapatay na adik kaysa ho sa mayor na sumusugpo nitong adik. Eto ang gobyerno na ito, may problema na nga tayo. Alam naman po natin, di ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte. May problema na tayo sa leader natin. Meron ng akusasyon. Meron ng akusasyon si Pangulong Duterte sa ating leader. So dapat maging sensitibo na ho tayo. Kasi pag disagree natin dyan, ang dating para kung talagang merong katotohanan yung sinasabi. Baka mga kabrad niya, naku, Garski. Ayoko na lang yan eh. Alam mo yung sinabi ni Pangulong Duterte dati? Ito lang masasabi ko. Are we on a narco state? Isipin niyo mabuti. Why? Ano ho ba ang narco state? Wherein yung mga pusher, drug smuggler, mga addict, sila na ho ang namumuno. Protektado sila ng state. Kaya nga narco state na. Parang ganun ang lumabas. Alam mo, magaling siya. Si Mayor. Nagdeklara siya ng war on drugs. Lumabas tuloy. Yung mga against sa war on drugs. Lumabas tuloy yung mga opisyal na tila merong concern sa mga nagtutulak sa ating bayan. Mukhang magaling talaga itong mga Duterte na ito. Tapos, dito ka matatawa. Yung mga vlogger na nagtatanggol, mukhang mga bangag din. Tawa talaga, hindi lang narco state, pati mga mainstream at saka social media vlogger na bumabanat dito kay Baste. Mga bangag. Yung mga vlogger na yan. Di ba? Kaya nga, naku po. Alam mo, mga ganitong pagkakataon. Ito yung mga panahon na kailangan natin ng Mayor Baste. Mga leader, mga bantag. Alam mo, ako talaga gusto kong tumakbo si Bantag na senador. Kailangan natin ng ganito. Yung may bayag. May bayag. Wala na. Ito lang, kung kayo po, ito nga pakiano nga dyan, pakilagay ko nga dyan sa comment section. Kayo po ba ay, sa inyong experience, naniniwala kayo na nagiging narco state na tayo? Ilagay nyo nga dyan, oo. Naniniwala ako na nagiging narco state na tayo ngayon.
Oo, lagay niyo oo. Okey? At kung naniniwala kayo na tama ang ginagawa ni Baste, ilagay niyo nga diyan, oo. At kung naniniwala kayo na dapat tumakbo ang mga katulad ni Baste at saka ni Bantag sa national government, halimbawa senador, kung naniniwala kayo na kailangan ng mga ganyan, mga katulad ni Bantag, ilagay niyo nga diyan, oo. Kung gusto niyong tumakbo si Bantag sa pagkasenador, ako gusto ko siya. Kasi ito yung tipo ng taong, ito ba yung mga tatawagin yung mga drug lord? Sa ano niya, tapos gisarap niya yung bomba. Yan ang mga kailangan natin may bayag. At kung naniniwala din kayo na ang mga nagtatanggol dito sa administrasyon na ito, mga vlogger na nagtatanggol sa administrasyon na ito, ay parang mga bangag din. Lagay nyo nga dyan, oo. Yun nga, ilagay nyo nga dyan, ilagay. Diba? O yan, sana mapanood ito ni Bantag. Naku po, maganda ho mapanood yan. Malaman ho. O hanggang dito muna po tayo. Kakain muna tayo ng dinner kasama ang pamilya natin. Kakain natin, unya-unya uli ha. Mag-usap-usap tayo. Okay? Unya-unya, usap uli tayo. Okay? I love you everyone. Mamaya may pag-usapan tayo malupit. Okay? Bahala na kung anong oras. Bye-bye. See you.